Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muling nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ng isang congressman po ng 2nd District po ng Batangas. At ito po ba ay dapat paniwalaan at kapanipaniwala po ba? Ang sinasabi po ng 2nd District ng congressman na ang ginawa raw po nila o yung nakaraan na ibinasura na po nila umano na impeachment po na tinatawag na bonget at bangag ng kanyang ate ay hindi raw po ito moro-moro ayon po sa 2nd District ng Batangas na si Jinky Luistro mga kababayan. Isa po siyang House Justice Committee Chair. Siya po ang chair ng House Justice Committee po sa House of Representatives. At maniniwala rin po ba tayo dito po kay Representative o Congressman Luistro na wala rin po daw basihan o walang ebidensya na illegal ang ginawang pag-aresto o kidnapping ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Komentuhan po natin mga tambay. Ito po, unahin po natin yung sinasabi po niya, mga kabayan. Ito po ang sinasabi niya po mga kabayan. Ito po yung nakaraan na pahayag po niya mga kabayan. Komentuhan po natin. Luistro, iginit na hindi moro-moro ang impeachment ni Marcos Jr. Tiyak na hindi ito isang palabas o panlilinlang. Tiyak na hindi ito moro-moro. Siyempre, hindi namin kayang pasayahin ang lahat. Yan po ayon po sa kanya. Hindi po daw moro-moro at tinitiyak po mga kabayan na ni Luistro ay tinitiyak niya na hindi isang palabas ang kanilang ginagawa po sa House of Representatives. At syempre po sinasabi rin po niya na hindi po nila kayang pasayahin ang lahat po ng tao o Pilipino sa ginawa po nila mga kababayan. Nakita niyo po at ito pa po yung isa na sinasabi pa po niya mga kababayan. Yung sinasabi po ni ito po. Ito naman po yung sinasabi po kay dating Pangulong Duterte. Yan naman po yung sinabi niya po mga kabayan at kumakalat na rin po yan. Walang ebidensya na illegal na inaresto o kinidnap si Digong, si dating Pangulong Duterte. Ayon po yan. Kaya nga po binasura nila yung impeachment di ba? Dahil puro wala daw pong basihan at hindi po illegal ang pag-aresto. Ang makapagsasabi lang po niyan, hindi po si Jinky Luistro, ang Korte Suprema. Hintayin po natin ang desisyon ng Korte Suprema dahil ang pamilya Duterte po ay dumulog po sa Korte Suprema kung tama po ba ang ginawang pag-aresto. Ito po ba illegal, kidnapping ang ginawa o yung sinasabi po ni Jinky Luistro na wala daw po ebidensya at hindi daw illegal ang pag-aresto. Tanging Korte Suprema po ang makapagsasabi po niyan dahil po yan ay legal matter at yan po ay pag-uusapan batas sa batas. Hindi po ba? Dahil konstitusyon po. Ang magsasabi po niyan ay jurisdiction po ng legislative ay ng ating pong Korte Suprema, ng ating judicial mga kababayan. At ano pa sabi niya rito mga kababayan? Kidnapping daw ang ginawa ng presidente Marcos Jr. How can it be kidnapping when there is a warrant of arrest issued by the ICC? Sa kidnapping walang warrant of arrest kasi kukunin ka talaga against you will always from your family and loved ones. That is kidnapping, mga kabayan. Ang tanong, may nakita ba tayo doon na ICC? May nakita po ba tayong Interpol doon? Hindi po ba? Isang general lang po ang tumayo ron. Siya na po nagpaka-ICC, siya na rin po nagpaka-Interpol. At saan po ba dinala ni General Torre nung kinuha po nila sa airport si dating Pangulong Duterte? Dinala po ba sa hukuman? Kahit po sa lower court? Dinala po ba ni General Torre? Saan niya po ba dinala? Mga kabayan, dinala niya po saan? Sa Villamor Air Base. At diretso na po. Bumilang lang po ng oras ay naisakay na po nila sa eroplano. At nakita po ng taong bayan yung sinasabi pong warrant of arrest. Cellphone, binabasa sa cellphone.
ibang klase kayo. Unbelievable. At mga kabayan, yung sinasabi po ba ni Jinky Luistro, mga kabayan, ay wala po bang pinoprotektahan? Lalo-lalo po yung ginawa kay dating Pangulong Duterte at yung kanilang impeachment na sinasabi po na hindi raw po moro-moro. Totoo po ba yon? Wala po bang sabwatan dito ang mga politiko? At ang tanong po natin mga tambay, wala ba silang pinoprotektahan? Mga kabayan, dahil sa mahigit 4 na taon o mahigit 3 taon mahigit, ang tanging naging issue lang po ng ating bayan ay puro po ang malalaking pagnanakaw nila umano at pamumulitika. Yan po ang malalaking proyekto po nila ibinigay po sa atin. Pamumulitika, korupsyon, kahirapan, mga kababayan. At ito po ang dahilan kaya po hindi moro-moro po ang ginawa po nilang investigasyon diyan po sa Kamara. Hindi po moro-moro dahil ito po kasi ang dahilan, mga kababayan. Tingnan po natin ang dahilan, mga kababayan. Umpisahan po natin. At ang tanong nga po natin, meron na rin kayang golden visa? Meron na rin kayang golden visa itong si Luistro? Nakatulad po ng mga politiko, mga kababayan, yung mga politiko na may mga ari-arian sa ibang bansa, meron na rin kaya, mga kababayan? Ito po mga kababayan, painggan po natin at panuorin po natin ang isa pong dahilan kaya po sila nagkakaroon yata ng sabwatan. Wala po silang ginawang pagkakamali sa dating Pangulong Duterte at hindi po moro-moro ang impeachment ni Bongit na tinatawag na bangag. Ito po yata dahilan, mga kababayan, lalo-lalo po sa Cabral Files. Tingnan po natin, 4.7 billion ang kanya yata. Painggan po natin. Nakita nyo po mga kababayan, ang lalaki, 4.7 billion po yata kay Luistro. 19 billion kay Tambaluslos, mga tambay, at 12 billion po mahigit kay Sandro Marcos. Nakita nyo po mga kababayan, lahat po halos yan ay napagkikita po natin yan, mga kababayan, lalong-lalo po noong 19 Congress at karamihan po yan ay nasa 20 Congress pa, mga kababayan. Napakaingay po yan sa Vice President, lalong-lalo po sa impeachment, hindi po ba? Kaya lang, pati po ang dating Pangulo na si Gloria Arroyo ay meron din po mga allocable at insertion na bilyon-bilyon. Pati rin po ang anak ni Villar. Hindi po ba? Grabe. Kaya po pala napakabilis ng impeachment at nabasura na agad ng impeachment, mga kababayan. Si Sandro Marcos ay 12 billion mahigit, mga kababayan. At grabe po, di ba? Nakita po natin. Hindi kaya, mga kababayan, ay isa yan sa dahilan. Kaya hindi raw po moro-moro ang impeachment na nangyari. Dahil po yata sa laki po ng mga insertion at allocable na mga congressman, mga kababayan. Katulad po yata ni Jinky Luistro na nagkaroon din po yata ng mahigit 4 na bilyon. Mga kababayan, ito po, ipakita pa po natin yung mga sinasabi. Ito po, isa po ito sa nagsampa na po ng kaso sa ombudsman. Mabasura kaya ito? Dahil isa rin po ito sa issue ng korupsyon ni Jinky Luistro, mga kababayan. Isa po ito, yung mga cat's eye, yung nakikita po natin sa kalsada. My goodness! Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced cat's eye project na binaklas din kalaunan. Narito exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang cat's eyes o reflective road studs project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar.
Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Itong dots of Kitang-kita raw ito lights sa on ilang the viral videos lane ng mga or dumadaan on sa the lugar line kung saan of the nagmimistulang road. airport Para runway syempre, alam mo, ang kalsada sa kung gabi. nasa linya ka pa ba- Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Yan, malaking issue po na korupsyon yan. Hindi po ba, Luistro? At may utang din po yata sa Vice President. May utang din po yata sa law firm ng asawa po ng Vice President. Yang po yata asawa ni Luistro. Dahil nasangkot din po yata sa anomalya. Sinasabing sa issue po yata ng panggagahasa po yata ang asawa niyan. Hindi kaya? Mga kabayan? At ano raw po ang nakita natin dyan? Ano raw po ang trabaho ng legislative? Gumagawa po ng batas. Nagbabalangkas ng batas pagka legislative. Yan po trabaho nila eh. Pero po ano po nakita po natin nung panahon po ng kampanyahan last year. Nagmistula po silang executive. Nagmistula po silang, mga kabayan, DSWD. Yung gumagawa po ng batas at nagbabalangkas ng batas ay naging DSWD po, mga tambay. Ito po, tingnan po natin, parang si Santa Claus. Ibang klase ito si Jinky Luistro. Atras lang Tagamayakay. Really one point. Ang trabaho ng Congresswoman ay hindi ang pagpapailaw. Ang trabaho ng Congresswoman, magbasa ng batas, makipagdibate, makipagpalitaktakan. Yan po, mga bayan. Nakita niyo po, trabaho po ng mambabatas. Kaya nga po tinawag na mambabatas eh. Diba? Ang trabaho po nila ay gumawa ng batas at magbalangkas ng batas, mga kabayan. Pero nagmukha pong si Santa Claus, mga kabayan. Pera ng Pilipino, buwis ng taong bayan, mga kabayan. Grabe po, gamit na gamit po nila yata sa politika. Hindi kaya? At kung hindi rin po dahil kay Speaker, hindi po sila magkakaroon ng bilyong-bilyong allocable at insertion. Kung hindi dahil kay Speaker, baka po wala pong massive corruption umano sa ating bansa. Talamak na korupsyon. Kung hindi dahil kay Speaker, pakinggan po natin kung hindi dahil kay Speaker. Ito yung picture. The only Of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Ang affidavit mo. Yan po, mga tambay. Dahil kay Speaker, lahat po yan ay nakuha po nila at napagparti-partihan po yata nila. Dahil kay Speaker, mga kababayan. Kung hindi dahil kay Speaker, walang IX, walang tupad, walang akap, mga kababayan, walang barangay road, at walang patubig. Kung hindi dahil kay Speaker, mga kababayan. Ganyan po katindi si Speaker. Kaya nga po hindi moro-moro ang impeachment ni Bongit na tinatawag na bangag. Kaya nga po hindi kidnapping ang ginawa po kay dating Pangulong Duterte. Dahil kay Speaker. At dahil din po kay Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate na pinirmahan po ang GAA. Nung pinirmahan po ang GAA,
tuwan-tuwa na po ang mga buhaya dahil kay Speaker. Hindi po ba? Kaya nga dahil kay Speaker, mga kababayan, grabe ang korupsyon sa Pilipinas umano. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang mga demonyong ito umano at mga hayop na ito umano. At syempre po, kaya naman pong habulin yan ng ating Vice President. At inaasahan naman po natin yan dahil ang Vice President ay alam na po ang mga kalikaw at karakas ng mga bituka nila umano. Alam na po ng Vice President, pati po ang mga ari-arian nila at pati po ang kanilang golden visa ay alam po ng Vice President kung magkano po ang puhunan nila dyan at kung saan-saan po meron silang pag-aari at dala-dala po ang mga ninakaw nila umano sa taong bayan sa ating buwis. Pakinggan po natin ang ating Vice President, mga kababayan. Dinipensahan naman ni ari-arian sa ibang bansa. the reports of properties of politicians abroad is shocking. You will see list of properties in Spain, France, the United Kingdom, the United States of America, Australia. And you would be surprised, some of these politicians are neophyte politicians. To have amassed so much money to buy properties abroad. Relatives with golden visas, kapatid, pamangkin, tatay, nanay, easily $500,000 to invest in a golden visa. And you would be surprised, before they were politicians, they had nothing, no properties at all, not even $500,000 in their bank account. Ayon pa kay VP Sara, Grabe, no? dapat Grabe, totoo po yan mga tambay. Karamihan po dyan ay hindi po ganong kayayaman na mga politiko. Ikaw ba naman mag-i-invest ka, golden visa? $500,000. Napakalaking kayamanan po yan. $500. Sa'yo pa lang, pati pamilya mo, asawa at mga anak mo. Gaano karami po yan? Milyon dollars, golden visa pa lang. Kaya nga po ang tanong natin kay Luistro, meron na rin kaya siyang golden visa? Para po sa mga ginawa po nila umanong anomalya na isang damukal na issue na korupsyon, ay napakadali po nilang tumakas. Umano, katulad po na nangyari kay Saldico, na hindi na po nakabalik at ayaw na po yata nilang pabalikin. Dahil may golden visa po si Saldico. Ano po ba ang golden visa? Na kinukuha po ng mga magnanakaw na mga politiko, umano, na sinasabi ng Vice President. Ito po kasing golden visa na ito, mga kabayan, ay isa po itong pribilehiyo. Pribilehiyo po ito sa mga bansa na magbibigay sa iyo ng golden visa. Unang-una, pwede ka nang maging residence sa kanila. Residence. Pwede ka nang manirahan sa mga bansa kung saan binigyan ka ng golden visa. At ano pa? At pwede ka rin magnegosyo. Pwede rin mag-aral ang mga anak mo. Dahil isa ka ng residential doon. At pwede ka pang magnegosyo. Magdala ka ng mga pera at magnegosyo sa bansa nila. Hindi po ba? Mangyayari po ba yan sa mga politikong magnanakaw? Pwede. Pwede nilang dali ng mga ninakaw nila umano. At i-invest nila. Pwede pa silang magnegosyo sa mga bansa kung saan po sila nagbayad ng hindi daw bababa sa $500,000 golden visa. Napakarami po niyan. Sa panahon po ngayon, dahil alam naman po nila, kaya po itong mga politiko na ito mga tambay, na sanay po magsinungaling at mambudol po at magnakaw sa pera ng taong bayan at buduli ng mga Pilipino. Mga prepare po yan. Real talk. Naka-prepare na po yan. Ano man ang mangyari na hindi po nila mapabagsak si Vice President
at hindi po nila tuluyan mapabagsak ang pamilya Duterte, meron na po yan option. Matatalino po yan. Mga kabayan, sa Pilipinas lang po tayo nakakita ng matatalinong mga buhaya umano. Matatalinong mga asong ulol umano. Matatalinong mga baboy umano. Sa Pilipinas lang po lahat natin makikita yan, mga kababayan. Napakatatalinong mga buhaya umano. Dahil alam na alam po nila kung paano po sila tatakas pagka nagkagipitan na po, mga kababayan. Dahil ang Vice President ay alam na alam po lahat ang mga kalikaw ng mga bituka ng mga buhayang ito umano. Kaya nga po pilit nilang pinababagsak ang Vice President at ang pamilya Duterte dahil alam na alam po ang mga karakas nila. Hindi po ba? At lalong-lalo po pati ang mga bisyo nila. Alam ng pamilya Duterte at ng Vice President at ng sambayanang Pilipino. Alam din po pati mga bisyo nila. Hindi po ba? Kaya nga po, pati ang mga pinambili ng Golden Visa ay galing pa yata sa ating mga buwis, sa ating mga pinagpawisan. Lalong-lalo po ang ating mga kababayang OFW na nagpapakamatay malayo pa sa pamilya para lang po kumita ng pera at maipadala sa Pilipinas. Pero lumalabas, ginagamit lang po, ninanakaw lang umano ng mga matatalinong buhaya sa ating bansa. Pati ang mga inuutang nila na tayo ang nagbabayad. Hindi po ba? Kaya nga po ang napalalang natin sa administrasyon na ito, Real Talk, mga kabayan, ay bigyan po tayo ng serbisyo na mahigit 3 taon na issue ng korupsyon. Yan po ang serbisyo at puro pamumulitika. Meron naman pong ipinagmalaki yung 5,500 flood control. At syempre po, yung mga proyekto pong natatapos ng build ni dating Pangulong Duterte na matatapos po sa panahon po nila umano, mga kababayan. At syempre po, nasa kanila na po ang kredito. Okay naman po yun. Sila nakaupo eh. Hindi po ba? Kaya lang, ang tanong natin, sa laki po ng pinopondo po nila, trilyon, hindi bababa sa 6 trillion, nasaan po ang malalaking proyekto na build na sinasabi nilang better more yung kanila? Meron po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kung yung tagapagsalita nga, walang maipagmalaki sa atin eh. Hindi po ba? Yung tinatawag na garbage in, garbage out. Kaya dito po mga kabayan, sa pahayag po ni Jinky Luistro, kung hindi dahil kay Speaker, hindi po moro-moro ang ginawa po nilang impeachment diyan kay Bonget at Bangag. Hindi raw po moro-moro yan. At ayon din po kay Luistro, hindi raw po kidnapping at hindi illegal ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Maniniwala po ba kayo mga kababayan sa mga pahayag ng isang Jinky Luistro? Mga kababayan, kung hindi dahil kay Speaker at kung hindi dahil sa napakalaking mga insertion umano, kaya sa kanilang lahat mga tambay, may tamang panahon para sa kanilang lahat. Kaya nga po tayo ay inip na. Inip na po tayo na makaupo ang ating Vice President at magawa na po niya ang nararapat sa mga matatalinong mga buhaya umano na inubos at pinagparti-partihan ang pondo umano ng bayan. Pati po ang mga pinag-uutang po nila ay pinagparti-partihan po yata ang napakalaking bahagi nito. Hindi kaya? Kaya mga kabayan, ang tangi po natin magagawa dahil sila po'y nasa kapangyarihan pa at nagsasabuatan pa umano ay ang ating pong mga dasal at panalangin. At syempre po, yung dasal po ni Cara David. Napaka-importante rin po yung wish. Yung wish at dasal po ni Cara David ay napaka-importante po yan mga kababayan. At tayo po'y nagdarasal din po na maingatan po ang pamilya Duterte at ang ating Vice President na maingatan po sa mga masasama at mailayo po
dito po sa masasamang tao at politiko na nagbabalak po ng kasamaan sa Vice President. Mailayo po siya. At syempre po ang panalangin po natin ay magtuloy-tuloy na po na ang Vice President ay mapunta na at makaupo na sa Malacanang nang napakarami pong magawa ang Vice President, lalong-lalo po habulin at panagutin at ikulong ang mga mandarambong, magnanakaw at ang mga gumagamit ng pulburon. Dahil kung mahahabol po lahat ang mga ninakaw po niyan ng matatalinong buhaya, magagamit po yan. Magagamit po ng napakalaki yan para po sa ating bansa. Lalong-lalo po sa mga proyekto na kailangan po ng ating bansa para po sa pag-unlad. Mga kababayan, hindi po para ibigay sa mga magnanakaw at ibili ng golden visa at ibili ng ari-arian sa ibang bansa. Mga kababayan, kaya nga po, malaking problema ng Vice President yan, mga kababayan. Isang malaking problema rin po yan. Hahabulin mo lahat yan sa ibang bansa eh. Hindi po ba? Miri mo, gagastusan ng gobyerno yung mga hayop na yan, umano, pag lumayas ng bansa. Gagastusan pa ng gobyerno yan eh, para po habulin at pauwi ng Pilipinas. At ang pinakamasakit pa, baka yung pag-uusap po sa bansa, dahil mga karamihan po dyan mga tambay ay hindi po nasasakop ng Pilipinas ang mga pupuntahan na yan, mga kababayan. Matatalino po mga hayop na yan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po mga kababayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, kay Gayat Chena, kay Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona, Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At syempre po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo. Konting tiis lang po. Hindi naman po maghahari ang kasamaan sa mundo. At ang maghahari po ay kabutihan. Pansamantala lang po ang ginagawa nilang kasamaan, mga kababayan. Meron din pong katapusan ang mga hayop na yan, umano. At God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo, mga kababayan. Paalam.